Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. PNBS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
banghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pagtulong sa paglilingkod sa pag-alalay kasama si May Binauhan sa GCRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin. 30 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Balikan mo po muna natin ang Tuwi Batangas. Hingi tayo ng follow-up report mula kay RH30 Eric Destas. Anong update natin, Eric? Kuya Eric. Ate May, sa mga oras na ito ay patanggal na yung buhangin na nakarga doon sa dump truck. Ayon nga dito sa kausap natin, yung Chief of Police ng Tuwi Batangas, si Major Roy Cuevas, ay yung isa na pasahero ay nakatalon o nakalabas nitong naturang SUV. So yung driver, Ate May, ay mabilis din ang naging aksyon at ay nakatawid o doon sa mula doon sa kanyang pagmamaneho ay nung nakita niya, kasalubong pala ito, Ate May, kasalubong. Yung hindi pala yung ulat natin kanina na nakuha natin, na una doon sa ibinigay na impormasyon sa atin, ay kasalubong yung truck. Kasalubong yung truck nitong SUV. Ayan, makikita natin. Oo. Pinapakita ngayon. Yan. Oo, ayan, kasalubong. So, tumigil na itong SUV. Nadaganan. Kaya nakita niya na tumatagilid na yung truck. Mabilis din yung naging lumabas. action. Kaya nag-stop. Oo. Alam niyo mangyari, Ate May, itong ngayon, driver na nakikita natin ngayon, pinapakita natin sa ating video, mabilis yung naging action agad, yung ng driver, nakalipat siya doon sa passenger side. So nung nasapul na yung sasakyan ng driver, nakaalis na siya, nakalayo. Nawala na siya doon sa driver, nakalipat agad siya doon sa passenger side. Okay. Ang galing magaling yung parang may alam din. O ika nga, mabilis yung Pero wala siyang pasahero? Driver lang? Meron siyang pasahero na nakatalon din. Nakatalon din agad. Mula sa passenger naman, passenger nasa side. Nasa likod siya, Ate May. Yung pasahero niya nasa gitna. So ngayon, wala namang nasaktan doon sa dalawa, yung pasahero tsaka yung driver. Ito yung Ate May, yung driver, yung nakaipit. Pero ayon doon sa kausap natin na yung driver ng truck yung driver ng truck. Yung driver ng truck may sugat na ito, Ate May. Oo. Naipit, siya yung naipit, 'di ba? Yung naipit yung driver noong SUV. Okay. Pero nasa passenger side na. Nasa passenger side hindi na siya nakalabas. Wala na siya doon sa driver side niya. Pero hindi siya nakalabas pa rin. Hindi pa siya nakakalabas. Hindi pa siya nakakalabas, Ate May. Oo, tapos yung driver nung truck, Sugatan daw, Ate May. Sabi nitong hepe na kausap natin, si Major Cuevas, ay sugatan lang itong driver nitong at saka yung pahinante, may pahinanting kasama ito, Ate May. Hindi pa nailalabas yung driver doon sa truck. Ilang minuto pa lamang ito yung ayon dito kay Major Cuevas ay naialis na yung driver ng SUV doon sa kanyang sasakyan. Nailabas na at nasugatan lang ito. Maswerte na hindi ganun kalala yung naging kanyang natamo doon sa nabak sa kanya nitong naturang dump truck na rekargang buhangin, Ate May. Oo. Identified ba yung truck? Yung driver at saka wala pang pangalan tayo, Ate May, nitong wala pa tayong pangalan ng driver ng truck at saka yung driver ng SUV
Pero yung nakikita natin Ate May ngayon sa video na ban, yung ban na nag-U-turn na yan, hawak na ngayon ng mga pulis. Hawak na yan. Ano siya, sumuko? O na ano? Hindi. Hinabol ito Ate May. Hinabol. Hinabol ito ng mga otoridad. Dahil, Kasi definitely may ano diyan, may pulis diyan. Ayun, yung mga yon, may mga tumatakbo na pala, mga pulis ba yon? Mga pulis Nakita natin. yung sa kanto na yan, kita mo Ate May, makikita yung dalawang naka-uniform. Oo, yun yan. Yun yung tumumba na. Itong humahabol na to, yun ang galing dito sa may itong convenience store or isang fast food chain. Yun yung lumabas at itong hawak na nila itong driver nitong banda. Sige nga, makilala natin yung mga ilang minuto lang Ate May at babalikan kita at tukuhanin natin yung mga pangalan nitong driver at itong maging yung driver ng SUV Ate May. Okay, maraming salamat kayong Eric. Back to you Ate May. Maraming salamat RH30 Eric Destas. Mabuti naman. Pero hindi siya nakalabas na sasakyan, doon pa rin siya eh. Diba? Okay, alamin natin ang pagkakakilanlan din nung nabiktima po ng tumagilid na truck na yan, na may lamang buhangin. Oras po natin 35 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Puntahan na natin muna, standby na ba ang ating team operation tulong mula dyan sa Makati? Puntahan na natin. Yan, diretso na tayo bago tayo mabusan ng oras. Puntahan natin si Asa Gabriel. Asa, magandang hapon. Asa Gabriel. Asa, go ahead. Yes, Miss May, isang mainit at maliinsangan na hapon sa inyo dyan sa studio. Pero dito ngayong hapon sa Parañaque City, chill muna tayo kasama ng ating mga kuyang taxi driver na sa mga oras na ito ay hindi lang basta siesta time, kundi ito ay tinatawag nga nila na puntahan time nila. At ngayong hapon, Miss May, ay makakakwentuhan natin sila kasama si Nikki, Miss May, ang ating mga kuyang. Una na dyan, si Kuyang Joel. Si Joel, kaway ka kay Miss May. Ayan, si Kuya Jerry, si Kuyang Toto, Kuya Robert, Miss May. Eto nga, kanina bago tayo umere ay may mga ilang mga kwento na sila. Pero syempre, bago natin puntahan yung ilang mga kwento nila, ay makipagkamustahan muna tayo kung kumusta ba ang kanilang biyahe. Kuya Toto, kumusta ang biyahe nyo ngayong araw? Sa ngayon parang ganun pa rin na mahina ang biyahe kasi sa dami ng app at sa konti lang ang kinikita po namin. Nikki? Yes, Miss May, kamustahin naman po natin dito sa aking tabi po si Kuya Robert Poso. Kamusta naman po? Sapat naman po ba yung kinikita nyo sa pang-araw-araw po na pamamasada po para po makatustos po sa inyo pong pamilya? Hindi po sapat. Kulang na kulang po talaga kasi gawa nga po sa taas po ng gasolina, parang doon na lang napupunta yung kinikita namin maghapon. So malaking epekto po talaga Mickey, yung pagtaas po ng gasolina po sa inyong pamamasada po. Partikular na po kasi nagtaas din po talaga yung pinakakrudo po na kailangan po ng iyong sasakyan. Opo ma'am, ganun po talaga nangyayari. Mickey, bak muna ng ating mahiwagang mic ngayong hapon. Siyempre, katulad nga niyan, kanina, halos pare-parehas ng kwento. Kuyang Joel, siyempre, pag uwi mo ng bahay, pagkano ba ang madalas mo na yung boundary? Hindi naman sa pagyabang, nakakawin din pagbilang tilapia. O yun lang talaga ang sapat. 300. Naku. Mahirap na hanapin yan. Oo. Sa inyong mga taxi driver, mahirap nang hanapin. Tanggapin mo lang away ng asawa mo. Pag ganyan, paano ang sabi mo nga, may away kay Mrs. Paano ang lambing kay Mrs. pag wala nang lambingan. Paliskartihin mo na rin siya. Oo. Trabaho na lang para mas mga bata ba. Diskarte na lang, taga-taga na lang. Para pagkasayin yung pera na nauwi namin sa sobrang mahal ng gasolina talaga. Sana natin update sa kalaban. Asa. Yes, Miss May. Oo, dapat ang tanong natin sa kanila, total lahat naman talaga ay may hinaing pagdating sa presyo ng krudo, ng gasolina. Tanong natin sa kanila, sila ba'y nakapakinig ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos? At ano doon sa nilalaman ng SONA? Ano ang reaksyon nila dahil sila ay kasama kapag pinag-uusapan yung mga ayuda, 'di ba? Yung temporary relief na binibigay sa mga katulad nilang apektado ng krisis sa gasolina.
Ang masabi ko lang sa SUNA, ma'am, pambubudol na yata yun. Naku po, bakit po pambubutol? Ano po yung ano? Ano doon? Ano ba nangyayari sa bansa, ma'am? Kaupo sila ng pang-5 SUNA. Wala namang nangyayari. Lalong naghihirap ang Pilipino. Opo, pero 'di ba meron pong bahagi na kayo po ay tumatanggap ng tumatanggap ng ayuda, no? Hindi po yung pag-aanap buhay namin dahil una, mataas yung konsumo namin sa gas. Wala na kaming maiuwi sa pamilya. At ngayon tumataas na naman, ano po. Doon po sa sinasabing kahit temporary relief ay natugunan ng gobyerno yung biglaang pag-epekto ng mataas na gasolina, nabigyan naman po kayo ng ayuda. Hindi pa po yung ayuda. Nung ayuda namin, nung nakaraan pa yon, nung unang lusok ng presyo uli sa langis. Oo. Sa ngayon, wala pa po. Wala pa kasunod na ayuda. So, kailangan pa ng ayuda. Wala ba? Kailangan talaga yun po kasi para matawid yung sobrang mahal ng gasolina. Mismo ang operator namin po, problema na rin dahil wala ng boundary. Wala nang utang. Opo. Pero kayo, magkano malaking naiuwi pa ninyo sa inyong pasada? Siguro, ma'am, tapatin na yan, talagang maiuwi namin, pinakamataas na yung 300. Naku po, 300 pesos. Oo. Masaya na yun. Ilang oras? Karamihan, zero talaga. Ilang oras po na biyahe yun? Ilang oras na biyahe yun, tatay? 12 hours. 12 hours. Ayan, okay. Kasi everyday kami. Opo. Isa, doon naman sa katabi mo si tatay, doon sa mga nabanggit sa SONA, marami yun Baka kung nakapakinig, ano yung meron ba silang kahit na papaano ay nakitang pag-asa doon sa doon sa mga nabanggit para sa kanila? Sana nga kung totoo yung lahat yung sinasabi na yun. Lalong-lalo na sa inyo, no? Sa inyong... Lahat naman kami, nakasubaybay kami nun Oo, lahat nakinig. Wala doon po ba sa mga nabanggit, wala pong kahit papaano ay positibo ang inyong pananaw? Wala po Kasi sa bagal ng proseso nila ngayon nga ganun-ganun, puro nakatutok na lang sa pangayan nila Hindi na nila nakikita yung paghihirap ng karamihan Oo. Doon po sa... Dapat yun ang napansin. Okay. Sige. Ano sabi mo kuya? Huwag kang iiyak. Mag-iiyak. Bakit naiyak? Oo. Kasi nakakaiyak na ang sitwasyon, ang kondisyon natin. Okay. Nagiging biruan na lang din, Miss May. Ito si Kuyang Toto, kanina ang kwento, hindi na nauuwi ng bahay at natira na sa, anong tawag Kuyang? Natira na sa? Moving apartment po. Moving apartment. Ano ang moving apartment? Ang kanila sasakyan. 4.5 years na ako dito. Ma'am, pamilya ko wala dito. Sa loob ng taxi na ako natulog sa loob ng 4 years and a half. Hindi normal ang buhay namin. Nasaan po ang pamilya? Nasaan? Taga saan po ba kayo? Taga saan ang pamilya? Taga Negros Occidental po ako. Sa Negros. Opo. So pati Pasko dito na rin kayo napasko nung nakaraan. Opo, ma'am. Ang pinaka-main talaga na reklamo ng driver, ma'am, kasi nakalibrate po ang taximeter nung 52 pesos ang gasolina. Ngayon magna-90 na, ganun pa rin ang singil, ma'am. Hindi tinaas. Buhay ang driver. Ang Grab, mabuti ang Grab, ang mga app, kasi pagka maraming pasahero, nag-a-adjust sila ng pamasahe. Kami ganun pa rin. Pag nagsabi ka naman sa pasahero na mag-add konti, ang impresyon talaga ng pasahero na sabihin masama kang driver kasi nangkukulang ka. Kasi yan yung tinalaga ng gobyerno. Kaya nagmi-meter kami, pero nangyayari, ma'am, gutom. Parang unfair para sa amin. So, meron po ba kayo, di ba meron nakapending ba na petisyon sa LTFRB? Di po ba? Kayong mga Kaso ma'am, yung pending na petisyon kasi para sa nararamdaman ng mga ordinaryong driver, parang hindi naman kami binibigyan ng aksyon. Hanggang kailan? Yung buntong hininga na lang kami ba? Kasi wala naman kaming presidente na nagpupus. Kaya ang presidente namin, walang pakialam sa amin, si Suntay. Hindi niya nararamdaman kung anong naramdaman talaga ng driver. Wala pong nagpaparating, walang dialogue. May mga pag-uusap. Magkano po bang boundary? Magkano boundary niyo, tatay?
Depende po, ma'am. Mayroon ngayong pagluma ng sasakyan mo is 600 sa araw-araw. Mayroon 700, mayroon 800. Iba-iba. Pero pag 24 hours ka, nag-i-start po yan ng 1,000 hanggang 1,003 a day po. Opo. At dun sa kung halimbawa 24 hours, no, every other day, meron kayong maiuwi na magkano? 300 pesos. Tapos pahinga kayo. Tama po ba? And then Hindi po yan, ma'am. Ang 300 pesos a day sa araw-araw po yun na biyahe po, ma'am. Pero not all the time, ma'am. Kasi minsan, may kita din kaming 700 pero minsan lang po yung tinatawag na samba. Kasi nga sa Lucky Pot, ngayon tumaas na naman po. Ano, magkano ba tinaas ng gasolina sa inyo? Opo, ma'am. Ng diesel? Medyo tumaas na naman. Kaya wala talaga. So paano nyo po, paano? Kawawa din naman po na hihingi ka ba kasi hindi naman sila mayaman. Minsan humihirit kami pero maraming nagagalit. Oo, akala nila nangungontrata, no? Diba? Opo, ma'am. Oo. So, pagka po ganyan, ano pong sinasabi ninyo sa inyong pamilya sa Negros na pag nakakausap ninyo? Ang sinasabi ko, ako mismo, hindi ko alam sa ibang driver, pero yung sinasabi ko, yan lang pong kita ko. At ipinapadala pa rin po ninyo, no? Tas konti lang para sa inyo. Sabi niya ng pamilya ko, bakit hindi ka mag-apply sa iba? Kaso, senior citizen na ako, mamay, wala naman pwedeng tumanggap sa akin kasi overage na po ako. Ayun, so baka sige po, mayroon kayo panawagan sa ating mga nasa gobyerno. Go ahead. Ang panawagan sa gobyerno na dapat bigyan naman nila pansin, hindi lang po kami ba? Siguro sa lahat na may bahay. Kasi pagtaas ng gasolina, tumataas din ang sabon, ang noodles, ang mantika. Ano bang ang political will na sinasabi ng gobyerno ba? Tanggalin muna nila ang price tax. Yung pansamantala na makaahapon naman yung mga saraylayan. Dito sinasabi nila na sa zona, sa middle class lang yung nararamdaman, mami. Pero yung dito sa ilalim, wala po. Okay. So, Isa, si tatay, anong pangalan ni tatay? Si Kuya Toto po, ma'am. Maraming salamat. Tatay Toto. Opo, ayan. Okay, so mga hinaing na ating mga chuper talaga, kahirap, Isa. Alam natin, ramdam natin yan. Kaya nga tayo, on our part, syempre, kahit na papaano makatulong tayo ng kaunti sa kanilang hapagkainan. Yes po, Miss May, papawiin lang po natin yung unting pagod po nila kuya po ngayon. Papawiin po natin ang unting pagod po nila ngayon sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng munting grocery po, no? Items, may bigas, may delata, wow. Yun nga, katulad yan ang nasasabi ni Mickey, papawiin natin ng bahagya ang kanilang init ng panahon at syempre yung kanilang mga runs. Pero bago yan, Kuyang Toto, Miss May, hiritan lang natin si Kuyang Toto. Kuyang Toto, ano ba madalas ang ginagawa mo para kapag medyo mainit, ganyan, gusto mong magpalamig lang bahagya? Kumakanta ka ba, Kuyang Toto? Hindi po, mami. Mainit ang panahon. Ito kasi ang contest na. Ito. Kuyang ko lang para ano. Pasirisyahan tayo, di kami kaway-away natin. Wala ako, di ko hindi kasi kami nainom. Ay, ma'am, hindi raw nainom. So, yun pala yun. Kapag, wow, mababait. Pag uminom, makakakanta. Wala nang pambisyo, tanong mo. Wala, hindi bawal magbisyo kundi wala ng pambisyo. Tama ba? Yan ang number 1 na rason nila, Miss May. Kala ko nga iiyak pa kanina si anong pangalan ni tatay? Si Kuyang Jerry, Miss May. Si Kuyang Jerry, kala ko naiyak Bakit ka ba naiyak? Hindi naman. Ano ba yung Joel? Iyakin. Iyakin ba? Iyakin? Ayan. Iyakin daw, iyak. Oo, ang ganda pa naman ang kulay nila. Pula, pagmamahal. Yes. O, diba? Pula, pagmamahal. Yes. Pag hindi ka nakapula, pag inuli ka ng LTO, ang proper uniform, 5,000. Ganda ng bagsak 5,000. Hindi pa sila ang bibigyan ng 5,000, kundi sila ang magbibigay sa LTO ng 5,000 kapag hindi nag-uniform. Yun, Miss May, nako. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Narito na ang ating pamigay mula pa rin syempre sa DZRH Operation Tulong at sa MBC Operation Tulong. Tanggapin po ninyo, Kuyang Toto, Kuyang Jerry, ayan, Kuyang Joel, ayan po. Kuyang Toto, ano po
Maraming salamat po. Sana ay marami pa kayong matulungan tulad sa amin. Thank you. Diba? Sarap ng pasalamat ni Kuya ano eh. Nagpapasalamat po kami sa binigay niyong grocery. Malaking tulong po po ay sa makatulong po sa inyo. Yes. Ito, ano sabi mo, Kuya? Ano sabi mo, hindi ka na magkaka? Hindi na kami ma-ulcer sa daan dahil may skyflick. May biscuit na raw sila, Miss May. May biskwit na, may may biskwit na, may delata pa, may bigas pa. Sana maging sponsor namin yan. Sana maging sponsor Salamat para sa DZRH. Sana mag-sponsor sa inyong Pure Gold. Talagang, etong mga kuyang natin na to, Miss May, napakamasasaya. Hayaan mo, sabihin natin kay tawag nito. Ha? Oo. Pagkain nga, hindi na ako away ni Mrs. Yan na, hindi na daw siya away ni Mrs. Meron na siyang uwi. Kaya nga, Miss May. Ulam na. Saan ka pa? May ulam na. Saan ka pa? Nako, Miss May. Ka na. Ito tayo, ha? Manalo ko yan? DZRH na kami. DZRH pa rin. At syempre, Miss May. Boss, Tarok, baka naman. Wala nang joke. Pero, Miss May, katulad nga ng lagi natin ginagawa, ito nga, pagpapasaya na to, ay kumbaga paraan na rin para kahit pa paano, yung mga ngiti ng ating mga kuyang ay kwento lamang na marami pa nating kababayan na patuloy na lumalaban ng patas sa buhay. At kaya mo, Miss May, Pakisabi kay Kuya, wala na ang Manong Jo Taruk ha. Parang kailan ba'y huling pakikinig ni Kuya? Wala na ang Manong Jo Taruk. Sorry. Pero tuloy-tuloy, ang legasiya ng ating mga premiadong mga reporter at anchor mula sa DZRH. Ito nga si Kuya Toto, Miss May, kinukwento niya, napapakinggan daw niya si Chadeli. Yan daw yung isa sa mga tinututukan nila noon sa probinsya. Talagang saan man sa Pilipinas, ang DZRH talaga ang kauna-unahang pinakikinggan ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Tayo na. Ayan, di ba? Pinapupusin na tatay. Tayo na. Pasada na. Papasada na, arangkada na. Ayan nga, Miss May, dahil mag-alas 4 na, ito naman na yung oras ng pag-arangkada nila sa kanilang biyahe. Tama po ba? Tama po. Ayan. Eto, papasada na ulit sila Kuya, Miss May, konting kwentuhan bago mag-alas 4. Wala pa rin dito sa Parañaque City, kasama si Gilio Paralik po. Ayan. At syempre, ang ating camera operator ngayong hapon na si Chance Del Rosario, mula pa rin dito sa Parañaque City. Ito si Aiza Gabriel, kasama ang ating piloto, Kuya Ariel Alejandro, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa ating team Operation Turong, sina Aiza. At standby lang po ha, standby lang. Oras natin, meron na lamang tayong 9 na minuto at 4:00 na ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang
Magandang umaga, Pilipinas! DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, oras natin. Meron na lamang tayong 5 minuto, alas 4 na ng hapon. Bilis ng oras. Bigyang daan muna natin, meron po tayong panawagan. Naku, meron tayong missing person. Senior ba to? Alamin natin. Wala sa ating intern ng Kapsu, Cavite State University. Mula kay Ann Pantohaan. Magandang hapon. Magandang hapon po, Miss May. Ngayong hapon po ay may isa po tayong kababayan na mananawagan po para po humingi ng tulong o nagbabakasakali po na mahanap po nila ang kanilang ama. Ito po ay si Tatay Elpidio Isla, 74 years old po siya, Miss May. Ngayon po, ayon po sa kanilang pamilya, huli po nilang nakita si Tatay Elpidio noong Martes po, July 21. Bali kung susumahin, Miss May, ay 9 na araw na pong nawawala si Tatay Elpidio. Naku, Opo. Ang huli po nilang nakita si Tatay Elpidio ay ito po yung nakita nila sa sakayan patungo daw po sa Rosario, Manila. At sinabi rin po nila, Miss May, na si Tatay Elpidio po kasi ay may pagkaulyanin na. So malamang po sa malamang ay posible na naligaw po ito ng daan or kaya hindi na po siya nakabalik kasi hindi na po niya maalala kung saan po yung kanilang bahay. At sa kasalukuyan po, Miss May, ay patuloy pa rin po nilang hinahanap si Tatay Elpidio at ang kanila pong pamilya at kaanak ay patuloy po sa paghahanap at sa pag-asang ligtas pa rin po nilang makakasama muli sa kanilang bahay si Tatay Elpidio. At nandito po, Miss May, sa ating linya si Ate Elvira Isla para po sa pananawagan po sa kanyang ama na nawawala. Ayan, okay. Ate Elvira, magandang hapon. Good afternoon. Ate Elvira. Ayan, baka naputol. Alam mo, 9 days? Oo, nako. Ibig sabihin, ito ay umalis. Tama ba? Umalis ng bahay. Yes, Miss May. Ayun po ang pagkasabi po ni Ate Elvira. Siguro nakakalabas naman ng bahay, di ba? Pero nakakabalik. Pero nung 9 days ago, anong araw yun? Martes July 21. July 21. Di na siya bumalik. Yes, Miss May. Na-check na sa mga kamag-anak. Wala. Wala daw po. At ang huli pong nakita po sa CCTV, si Tatay Elpidio po ay nasa sakayan po papuntang Rosario, Manila. Ayan. At yun na po yung huli nilang update kay Tatay. Oo, sige, hindi yata mabalikan. Okay, para dun sa mga maaaring may impormasyon para kay Tatay Elpidio, saan daw ba pwedeng makontak yung pamilya? Apo, Miss May, patuloy po yung pakikiusap po ng mga mahal sa buhay ni Tatay Elpidio at sa atin pong mga kababayan na nakikinig po ngayong hapon. Kung sino man po ang nakakita o may anuman pong impormasyon patungkol po sa kinaroroonan ni Tatay Elpidio, mangyari lamang po na tumawag po kayo. Nasa linya na yata. Mabilis lang. Oo, Ate Elvira, magandang hapon.
Magandang hapon din po, ma'am. Opo, Ate Elvira, hanggang ngayon wala pa kayong clue, walang bakas kung maaring nasaan si Tatay Elpidio? Wala pa po, ma'am. Pumunta po kami sa may Rosario, tanong-tanong po kami. Sabi, wala po silang nakita po. Ano sabi ni nanay? Nanay, Ano? nanay po? Ay, si mother ninyo, nandyan? Patay na po si nanay. Nanay, so si tatay lang. Sino nag-aalaga kay tatay? Ikaw ba, Ate Elvira? Ako po, ma'am. O sige, nasa iyo pagkakataon, Ate Elvira, bago tayo mabusan ng oras, go ahead, manawagan ka sa maaring may impormasyon o kaya po'y kumukup-kup kay Tatay Elpidio. Ito. Okay na po? Go ahead po, go ahead. Go ahead. Sige po. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ako po ay nananawagan. Ako po ang anak ni Elpidio Isla na tita sa tatay po namin ay pwede nyo po kaming tawagan sa numero na nakalagay po sa flyers. And yung tatay ko po, kung nakita nyo po siya, may ano po siya, may kapansanan sa kamay po. Baliko po yung kamay po niya. And then, ano po, nakabuta po siya. Pero hindi ko na po alam kung yun pa rin po yung suit po niya. Tapos green long sleeve po. Yun po. Tapos naka-cap po siya. Oo, nakasombrero, tapos may dala-dalang shaku bag po. Oo. Okay, sa mga maaring may impormasyon, saan ka pwedeng tawagan, Ate Elvira? Sa token text po, 0907-239 po, tapos 220 po. Oo, 0907-299-9220. Sige, ulitin namin yung panawagan mo, ha, Ate Elvira. Okay, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat din po, sir. Oo, sana makita na natin. Okay, maraming salamat, Ann. Ayan, patuloy po sa pananawagan po kay Tatay Elpidio kung sino man po ang nakakita o kung ano man pong impormasyon tungkol sa kinararoonan ni Tatay Elpidio, mangyari lamang po na tumawag o mag-text sa numero ng 0907-299-9220. At maaari din po ninyong ipagbigay agad o ipaabot yung impormasyon po sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang maibalik na po si Tatay Elpidio sa kanyang pamilya. Okay. Maraming salamat, Ann Pantoja. Maraming salamat po. Bukas may good news bukas na, no? Si Eliza. Okay, babalik. Walang tayong oras. Mga kaibigan, maraming salamat sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH Center at ng DCRH Operation Tulong. Ayan, ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalmat Misea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time.